Okay, so usaping PVC panel installation tayo mga kamusta. So kung napapansin niyo, nahuhuli yung installation natin ng PVC panel. So ibig sabihin, pag nahuhuli, tinapos muna natin yung design natin sa baba kung saan yung cove at the same time ay yung pagpipintura natin. So kisame para dun sa may design natin, tapos pintura para sa kisame natin. And then, nauhuli yung paglalagay natin ng PVC panel. So, nauhuli para iwas doble trabaho. Doble trabaho na sinasabi na kung saan para hindi marumihan, hindi magasgas. So, yun po yung mga iniiwasan natin mangyari. Kasi alam nyo naman, medyo pricey ang PVC panel. So, paano nga ba yung pamamaraan namin na ganito? So, pag sinasabi natin nauhuli, kailangan natin ng ganitong materyales. So, syempre, yung PVC panel natin. Ayan. Tsaka yung PVC edging. So pag bumili kayo ng isang PVC panel o kaya design ng PVC panel, meron na rin siyang kasamang edging. Pero dapat kukomputin nyo rin kung ilan yung mapupunta na PVC edging niya, no? So ang paraan natin dyan, ginagamit muna natin yung PVC edging para dito sa may mga gilid niya. Ayan, no? So may PVC edging na kung saan pagkakapitan natin ng ating PVC panel bago natin siya isalpak. So hindi pa pwede na ilalatag mo ng dire-diretso yung PVC panel maliban kung yung PVC panel yung nauuna. Pero para sa akin, para kung sakali na gusto ni client na magpalit ng PVC panel, na kung sakali gusto niya rin ng kakaibang design din, so sabihin na natin mga ilang taon din gusto niyang palitan, pwedeng-pwede. Yan ang kagandahan niya. So ibig sabihin, pwede kang mag-replace ng panibagong PVC panel kapag ganito yung pamamaraan mo ng pag-i-installa. So, kailangan lang natin ng PVC edging. Yan, sa loob ng cove, pwede po yan. Kasi ang kakapitan yan, pag ganyan ako siya. Ayan. So, may mga frames kasi to dito sa may cove natin. Then, doon natin siya sinasalpak. And then, yung paraan natin, yung pagkaka-install ng PVC panel, ayan lang. So, kukunin lang natin yan. Then, sasalpak natin. Sige, kunin nyo yan. Salpak natin yung pangalawa. So, ang isa lang dyan, mga kamusta, ito. Ayan, syempre lalagay muna natin yung mga rivets. Ayan, gamit yung blind rivets at saka yung cordless, mga kamusta. So yan lang yung paraan yan. Gumamit kayo ng 1/8 by 1/2. Pwede na po yun para hindi gaanong malaki. Okay? So, sige, lock mo muna. Yan. So dapat yan, ingatan nyo rin mga kamusta, no? Kasi pangit ang PVC panel kapag may mga gas-gas o kaya naman may mga tama. So, ang paraan lang natin yan. Ayan, sasalpak lang natin doon. Ayan. And then, kasabay doon sa kabila. And then, salpak na natin. Ayan. Suksok mo lang mga kamusta. Ganun lang kadali. Yan lang kadali ang pag-i-install ng PVC panel. And then, rivets natin ulit. Okay, bubutasan din. Panibagong rivets na. So, ganyan lang yung paraan yan. Napakasimpleng pamamaraan. Pero kung titingnan natin, dito sa baba, lalo na pag nakompleto na to, napakaganda niya na. So tingnan natin ng konting distansya. Ayan na siya, diba? Titaw na yung ganda niya. So ito yung tinatanong nila kung kahoy ba siya. Hindi po, isa po siyang uri ng PVC panel na plastic po siya. So pwede niya po gamitin to kahit saan banda. Okay, so ayan na mga kamusta, no? And hopefully nagustuhan nyo yung konting tips and tutorial natin sa pamamaraan na pag-i-install ng PVC panel. Kung gusto nyo mga kamusta na kung sakali na gusto rin ninyong mag-replace, pwede na rin po yan. Kung sakali na nagsawa na kayo sa ganyang kulay at may nakita kayong makabago, pwede nyo po yung palitan. Yan ang kagandahan ng ganitong installation. Okay?